I seriously got scared when they called me using nanay's phone and told me that they're mad. Panay hingi pa ako ng tawad sa kanila dahil talagang mahirap paamuhin ang mga anak ko. Iyon yata ang pangalawang beses sa 5 taon na nagtampo sila sa akin. Speaking of my babies, umalingaw-ngaw ang tunog ng cellphone ko sa loob ng kwarto. Dali-dali ko itong inabot sa beside table ko. Wala sa sariling napangiti nang makitang pangalan niyo ni nanay. Pinindot ko ang loudspeaker upang mas marinig ko pa ang boses ng mga anak ko. Namimiss ko na sila. Nay? Baby? I called. Mommy! Hindi na ako nagulat sa biglang pagsigaw ng anak ko. I'm used to it. But hearing my son's voice, ang gandang pambungad. Lalo na siguro kung nakakapagsalita pang prinsesa namin ngayon. Baby! I shouted back with a smile on my face. Good morning po. Greetings from me, Peli, Lola, Lolo, Ate Riz, Ate Rafi, and Kuya Mark. Oh, hindi pa kami bati ni Kuya. Giggled upon hearing him playfully greeted me. Good morning, baby. Greet them back for me, especially to your twin sister. Masiglang wika ko rito. Done, Mom. I also gave her a morning kiss and I told her it's from you. But she's still asleep. Masayang sagot nito kaya napangiti ako. No one could be this sweet as my babies are. They're too precious and I could not wish for more than that. I love them both. Speaking of your Kuya Marky, what happened to the both of you at hindi kayo bate? He calls my older brother as Marky. Although wala naman talagang letrang Y sa huli nitong pangalan. Pero dahil yung pangalan ng favorite cartoon niyang si Marky sa Oggy and the Cockroaches, pinabayaan na lang namin siya ni Kuya. Mom, he teased me yesterday in front of Britney in school. He told her that she's my crush and I'm super duper mad at him. Pagsusumbong nito, kaya mas lalo lamang lumaki ang ngisi sa mga labi ko at natawa na lang. Si Kuya kasi ang araw-araw na sumusundo sa mga anak ko sa paaralan. Minsan din ay si tatay kung may kailangan mang puntahan si Kuya. Hindi naman maitatangging malakas si Kuya pagdating sa asaran. Lalo na at nalaman itong nagagandahan pala itong anak kong si Matthew sa kaibigan niyang si Britney. Siguro crush nga ng anak ko ang kaklase. Minsan ko na itong nakita noong nakaraang buwan, noong minsan ko nang sinundo ang anak ko sa kanyang paaralan. And I saw that cute little chubby girl. And that was the time when I discovered that cute Britney. Palapansin nito at halatang galing ito sa marangyang pamilya dahil sa kanyang pananamit at itsura. Konyo nga lang. Baby, you know Kuya Marky hindi ba? Nakagawian niya ng pang-aasar. Saad ko na lang. Don't you wanna scold Kuya for me? Tell him to stop teasing me, Mom. I don't like it. My son replied. He's probably pouting right now. Yes, Your Honor. Pabalangkong sambit na mukhang hindi naman kaagad nakuha ng anak ko. Maya-maya pa'y narinig kong mahinang pagbukasara ng pinto sa kabilang linya. Ewan ko kung saglit bang lumabas ang kambal nito o pumasok si nanay. Mommy, today is Saturday, so tomorrow is your day off. My son blurted. Yes, baby. And I will going to visit you there. Papasyal ulit tayo kung yan ang gusto niyo ng prinsesa natin. I smiled. Sure, Mommy. I'm so excited. Oh, I almost forgot. Ang kulit talaga ng anak ko. No wonder pati mga guru niya ay mawiwili sa kanya. Ang bibo kasi. What is it, baby? I questioned. Baka naka-perfect na naman ito sa test. O baka naman nasali na naman siya sa top 3. Pagdating mo po dito, Mommy, I think he wants to join us. Bahagyang napakunot ang noo ko sa sinabi ng anak ko. Who, baby? I asked in confusion. His new friend? His cousin? Who's he? It's... Hindi kaagad natapos ng anak kong kanyang sasabihin. Dahil biglang sumabat si nanay. Apo, tapos na ang 5 minuto, kanina pa. Nakahanda na mga panligo mo dun sa CR. Rinig kong sabi nito. Naningkit naman ng mga mata ko at saglit na tiningnan ng cellphone. Ngayon ay nakapatong na sa unan ko. Saglit na tumahimik ang linya ngunit kalaunay narinig ko rin ang boses ng anak ko. Bye na po, Mommy. Tapos na po kasi ang 5 minutes ko. See you, Mommy. We'll wait for you. I have to go na po at baka malate po ako. Peli will stay here with nanay po. Maligayang wika ng anak ko. Munti ko nang makalimutan.
Tuwing buwan kasi nagpupunta sila sa audiologist ng anak ko upang i-check ang kanyang kalagayan. Minsan kasi sumasakit ang kanyang tenga, kaya napapayak na lang ito ng patago. She can't be able to at least tell us that her ear is hurting again. Minsan nga'y napapaiyak na lang ako habang pinapatahan ng anak kong napapayoko na dahil sa nararamdamang sakit. Bye baby, napilitan ko na lamang na pagsagot. Ang totoo ay gusto ko talagang tanungin ng anak ko tungkol sa kaibigan niyang gusto raw nilang isama sa lakad namin. Hindi kasi ako sanay na may ibang taong sumasama sa lakad naming tatlo. Pwera na lang kung malapit ang mga ito sa mga anak ko. Hinintay kong si nanay na mismong tumapos ng linya. Ngunit lumipas na lang ang ilang segundong hanggang sa tuluyang ko nang marinig ang pagbukas-sara ng pinto. Lumabas na ang mga anak ko. Althea anak, nandiyan ka pa ba? Wala namang kaibigan ng anak kong kaklose niya maliban kay Britney. Si Pelly naman ay sadyang mahiyain kaya hindi rin ito malapit sa kanyang mga kaklase. Hello Nay, opo. Nagmamadaling sagot ko nang mapansin kanina pa pala ako nakatitig sa kawalan dahil sa malalim kong iniisip. Pasensya na, talagang ang kulit nitong mga anak mo. Gumising talaga ng maaga para tawagan ka. Natatawang sabi ni nanay. Talaga naman itong mga anak ko, dinadamay pa talaga si nanay. Naistorbo pa ata ito at mukhang may gagawin pa sana kung hindi lang umandar ang kakulitan ng mga anak ko. Naku nay, pasensya na po sa kakulitan nila. I laugh. Naku ayos lang, mabuti na rin nakakawala ng pagod. Rinig kong sagot nito. Nga pala nay, sino ba yung sinasabi ng anak ko na isasama nila sa lakad namin? May bago ho bang kaibigan si Matt? Tanong ko. Pakiramdam ko kasi hindi matahimik itong kaluluwa ko kapag hindi ako nakakuha ng sagot. Ginugulo ako ng pagkausisa ko. Ano nak? Tanong naman ni nanay kaya naningkit ang mga mata ko. Naku naman tong si nanay at tumatanda na talaga. Humihina ng pandinig hindi katulad noon kahit sobrang hina ng tunog ay naririnig niya. Yung sinabi ho ni Matt na isasama niya raw po sa lakad namin, sino po yon? Sina Maris po ba? Pero mukhang busy naman sila ni Rafi. Saglit akong tumigil at kalaunay ipinagpatuloy ko na. May bago ho bang kaibigan si Matt maliban kay Britney, Nay? Curiosity really tries to kill me. Ha? Naku anak, wala naman eh. Tila ba'y nagdadalawang isip na sagot ni nanay. Sino po ba yung sinasabi ni Matt? Abay hindi ko alam, baka na mali ka lang ng pandinig anak. O baka naman niloloko ka lang niyang si Matt. Pilit na tumawa si nanay na mas lalo lamang ikinakunot ng noo ko. Hindi maitatangging maloko ang anak ko, pero hindi naman ito gawaing magsinungaling sa akin. Akmang magsasalita pa sana ako nang maunahan ako ni nanay. Ay nak, tatapusin ko muna ang tawag at tinatawag na ako ng tatay mo. Maghahanda pa ako ng almusal para sa kambal at baka mahuli si Matt sa klase. Nagmamadaling wika ni nanay. O sige ho nay, sino ho bang sasama kay Pelly? Tumawag kagabi ang doktor niya at sinabing 8:00 kami pupunta. O sige na anak. Pagkatapos nitong magsalita ay naputol kaagad ang linya. Hindi naman yun ang tinanong ko. Mukhang wala ito sa sarili na para bang nagmamadali na natataranta. Hindi ko matansya si nanay. May iba talaga rito na hindi ko alam. Teka, may tinatago ba siya sa akin? Napabuntong hininga na lamang ako sa naisip at napagdesisyonan ng bumaba sa kama upang maghanda ng aking sarili. Mamayang 7:00 pa ako aalis para saglit na mag-review para sa morning newscast na gaganapin mamayang 8:00. Kasama ko na naman sina Salvi at Liam. Humihigab akong naglalakad palabas ng kwarto. Nagtungo ako sa kusina upang magtimpla ng kape. Nagtungo ako sa sala at kinuha ang dyaryo upang magbasa-basa ng kasalukuyang mga balita. And then I started walking towards my desk and sat on the stool facing the bay window. Saglit akong nagmasid-masid sa labas ng bintana habang abala ang kamay ko sa paghahalo-halo ng kape gamit ang kutsarita. Ilang saglit pa'y ibinaba ko ng paningin ko at nagsimula na magbasa ng dyaryo habang paminsan-minsang umiinom ng mainit na kape. Wala akong ganang kumain ngayong araw. Talagang araw-araw. Simula noong nagtrabaho na ako ay kape ang hinahanap-hanap ng katawan ko. Minsan din ay gatas lang kung sa tingin ko'y sumasobra ng pag-inom ko sa isang araw. Makaraan ng ilang minuto ay natapos na ako sa pag-inom. Isinira ko na ang dyaryong hawak ko at tumayo na upang maghanda na ng aking sarili. Hindi naman ako ganun katagal sa paghahanda ng aking muka.
Just a touch of face powder and a dark brown eyeshadow that matches my dark brown eyes. Formal purple long sleeve dress that is an inch above my knee. Pinarisan ko rin ito ng regalo sa akin ng mga kwintas ng kasamahan ko sa istasyon noong 30th birthday ko. Kinulot ko rin ang huling bahagi ng itim kong buhok na may brown highlights na pinakulayan ko noong nakaraang buwan. Matapos kong suklayan at ayusin ang buhok ko'y tumayo na ako at humarap sa life-size mirror. Ngumiti ako sa sariling refleksyon ko roon bago ulit ako nagsimulang kumilos at kinuha na ang bag sa paanan ng kama ko. Another day, another stories to work on. I'm working both as reporter and anchor. Paminsan-minsan ay lumalabas ako ng studio para mag-live shot. Pero kadalasan ay nasa studio lang talaga ako, kasamang ibang mga news anchors. But honestly speaking, I did enjoy going out from the studio at sa mismong lugar magsha-shoot. Marami akong karanasan na kailanman ay hindi ko makakalimutan. I laughed and even cried. Oo, minsan na akong naiyak noong pangalawang taong ko palang bilang news reporter. Hindi ko na lubos maalala ang mismong pangyayari. Basta ay marahas akong naitulak, kaya hindi ko sinadyang mahagip ng binti kong matinis na bagay na hawak ng lalaki sa unahan ko. Pero mas marami pa rin talagang masasayang alaala ko. Dumadalo ako sa mga selebrasyon. O di kaya'y naaatasan din akong magpunta sa mga live championship game. Minsan nga ay pinasakay ako sa zipline na pinakaayaw ko sa lahat. Pero dahil nga kailangan ko yung subukan lalo na't ako lang mag-isang na-assign doon, wala akong ibang nagawa. Ang sarap sa pakiramdam at nasubukan kong bagay na isa sa mga kinatatakutan ko. Lumabas ako sa comfort zone ko kumbaga. Nakarating ako sa gusali at saktong 6:00. Tahimik akong naglakad papasok sa newsroom. At dumiretso sa locker upang doon ilagay ang mga gamit ko. Pagkatapos ay umupo na ako sa lamesa ko. Blooming Althea ha! Sinimangutan ko lang ang kaharap ng upuan kong si Rufa sa pangaasar nito habang kumakain at nakaharap sa computer nito. Araw-araw naman eh. Napailing lamang ako nang sumang-ayon si Sheena. Ewan ko sa inyo. I laughed and opened my computer to check my schedule time. Marga gave me a paper and so I read it. 7:27 a.m. Tease. 7:35 a.m. Tease. 7:40 a.m. 7:55 a.m. Mini bridge. 8:06 a.m. 8:10 a.m. 8:26 a.m. 8:42 a.m. Rupa Gonzalez, producer. Thank you, Ruf. I smiled. No prob, Althea. She then winked. 7:00 na mapagdesisyonan kong umalis na sa lamesa ko at nagtungo sa women's room para saglit na maghanda ng aking sarili. Nilagyan ko ng kakaunting face powder ang mukha ko at naglagay ng light red lipstick. Pagkatapos ay kinuha kong hairspray bottle at winisik yun sa aking buhok. Ito naman talagang iniiwasan namin bukod sa nagmamantikang mga muka. Flyaway will surely be noticeable to the viewers at baka madidistract lang sila. Pagkatapos ko doon ay lumabas na ako at dali-daling inilagay ang mga gamit ko sa locker. At nagtungo na pabalik ng opisina at lumabas na. Saktong 7:05 a.m. akong nakarating sa studio. I joined the briefing before the program started. I stayed at the side, waiting for my part. Ganoon lang ang ginawa ko, plus 20 bonus. Nandito si Althea upang iulat ang balita. I immediately stood up and positioned myself in front of the camera with the papers in my hand. Sa kasalukuyan, ganoon pa rin ang estado ng kumpanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nahahanap ang posibleng paraan para maresolba ang nasasabing bankruptcy. Pero Manuel, kagabi ng 6:00 ay nahuli na nila ang mga suspect na nasasabing isa sa mga salarin. I paused and later on continued. I talked for almost 2 minutes there. Althea Mangubat, tagapagbalita. I finally ended. Pagkatapos namin doon ay bumalik na ako sa newsroom. Kinuha ko ang salamin na nasa gilid ng picture frame at isinuot yon. I started working on my story. I did some research and asked for some sources that really helped me. 2 oras akong nakaupo roon. Magbabasa, magtitipa, magbabasa, makikipag-usap sa telepono, magpapahinga saglit, tapos ay magtitipa ulit. Yun lang ang ginawa ko sa loob ng 2 oras. Kaya nga nang sa wakas ay matapos na ako at naipasa ko na para sa pag-aproba. Tumayo ka agad ako sa kinauupuan ko at nag-inat ng katawan. Pakiramdam ko'y naninigas ng kalamnan nitong pang-upo ko. 12:30 nang napagpasyahan kong lumabas na sa gusaling yon. Sumasakit na rin tong paa ko dahil sa heels na suot ko. Mabuti na lang ay may reserba akong dala sa kotse.
Ngunit paglabas ko mismo sa gusali, sakto namang lumabas din itong si Liam na nakasunod pa rin pala sa akin at hindi ko man lang napansin. Liam, ikaw pala, natatawang sabi ko. Yes, uuwi ka na? Saad dito habang inaayos ang suot nitong long sleeve polo. Oo, bakit? Kunot noong tanong ko rito. Sa 3 taon namin magkasama sa trabaho, ngayon ko lang ito nakakausap ng maayos. He only smiled and talked in front of the camera, but off-cam, himala lang pag nakalagpas ito sa 3 mga salita. Want someone to drive you home? He asked, which surprised me. No, pero hindi ko kaagad natapos ang pagsasalita ko nang nararamdaman kong isang braso na biglang pumatong sa kaliwang balikat ko. Tumingala kaagad ako at nakita ko si James na seryosong nakatingin kay Liam habang nakaakbay sa akin. Hindi niya kailangan ng driver. Seryosong sambit nito na nakapagpakunot ng noo ko. I know, pero sa tingin ko, hindi niya na kailangang mag-commute. Replied Liam. Ako nang maghahatid sa kanya. Wika ni James. No problem dude, nagboluntaryo na ako. Pero hindi siya sumang-ayon. Ako na. Napansin kong bahagyang pagkunot ng noo ni Liam. Teka nga, bakit ba kayo nagtatalo? May dala akong kotse and I can drive on my own. Talagang pinag-aawayan niyo pa yon? Inis na sabat ko. Sumasakit na itong ulo ko at nakikidagdag pa sila. That's good to hear then. Fine, I'll go. Napabaling ako kay Liam na nanatili pa rin ang mga mata kay James. Maya-maya pa'y tumalikod na ito at naglakad papalayo sa amin. Naiwan kami mag-isa ni James dito. Nang maalala ko ang oras ay kumilos kaagad ako. I need to go, James. Pagpapaalam ko rito. You sure you brought your own car? Paninigurado nito. Tumango ako rito. Yes. Alright, take care. Nginitian ko lang ito pagkatapos ay naglalakad na papalapit sa kotse ko. Kailangan kong magmadali at baka makarating ako sa probinsya ng gabi. Kinuha ko ang susi na nasa bulsa ng dala kong bag at binuksan ito. Pumasok na ako ng kotse at binuhay ang makina nito. Saglit kong sinulyapan ng pwesto ko kanina kung saan ko iniwan si James. Ngunit wala na siya doon. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya. Nakalimutan ko dahil sa sobrang pagmamadali ko. Inalis ko ang suot kong takong at inilagay yon sa likurang upuan ng kotse. Kinuha kong tsinelas na katabi nito at isinuot yon bago nagsimulang magmaneho. Ang sakit talaga ng mga paa ko. Hindi katulad ng mga sinasakyan kong bus, mas mabilis lang akong nakarating. Tumigil pa ako saglit sa drive-thru ng Jollibee upang bilhan ng pasalubong ang mga anak ko. 4:00 na nang makarating ako sa mismong paaralan ng mga anak ko. Tinawagan ko si nanay na ako na ang susundo kay Matt at wag nang papuntahin si kuya. Hindi naman ako napigilan ni nanay at dahil talagang nagpupumilit ako. Naghintay ako saglit sa kotse at hinintay ang paglabas ng anak ko sa maliit na gate. Tinanggal kong mga kolorete sa mukha ko gamit ang wet wipes na araw-araw kong baon. Saktong natapos ako sa pag-aayos ng mukha ko ay nakita kong anak kong magiliw na naglalakad palabas ng gate. Ngumiti ito habang nakaharap sa bandang gilid na para bang may taong tinawag siya. Napailing ako. Baka si kuya yon. Sinabi ko nang ako nang susundo sa anak ko eh. Lumabas na ako ng kotse at ibinaba ang suot kong damit. Nagsimula na ako maglakad papalapit sa anak ko. Baby! I called. Hindi ako nabigot na agaw kong atensyon nito. Napatingin ito sa akin habang kaharap ang lalaking nakatalikod sa akin. Nanlaki ang mga mata nito at malaki ang ngiting tumakbo papalapit sa akin. Mommy! Bumaba kaagad ako upang mapantayan ang anak kong paparating sa akin. Sinalubong niya ako ng mahigpit na yakap. I missed you, baby. Ginantihan ko ito ng mahigpit na yakap. Maya-maya pa'y kumalas na sa pagkakayakap ang anak ko. Tiningnan ako nito sa mukha kaya nagsalubong ang mga kilay nito. Mommy? Why are you here po? You look tired, Mommy. Nag-aalalang sambit nito. Mommy's fine, baby. You and Feli are my medicine, right? I only need your hugs and kisses. Then boom! Sinubukan kong patawanin ang anak ko at sunod-sunod na hinalik-halikan ng mukha nito. Kaya napatawa siya. Mommy, enough! My son giggles. Sorry baby, namiss ko lang kayo ng kapatid mo. I chuckled softly while fixing his messy hair. We missed you too, Mom. Peli is so excited to see you. He even asked me to call you again but I can't because I have to go to school. He pouted. Marahan kong kinurot ang pisngi nito at tumayo na. Let's go? I asked.
Hinawakan ko ang kamay nito at akmang maglalakad na. Nang bigla ako nitong hinigit ang kamay ko, patungo sa pwesto kung saan ito kanina. "Mommy, I have super good news!" my son exclaimed. "What is it, baby?" I was forced to sound good. I really wanted badly to take a nap. "I want you to meet Daddy, Mommy. I already found him."